Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa Pulsa Video, turistang Japanese pinagahampas sa ulo na halos maputol na raw ang tenga at pagkatapos ay ninakawan pa sa gilid ng highway sa Parañaque. Isa pang sa Pulsa Video. Ang umaatikabong pagtugi sa mga pulis na nakipagbarilang SUV driver sa Cavite. Lumubog na Roro vessel sa Basilan, sisisirin na para malaman kung naipit doon ang 10 pang nawawala. Habang sa Senator Raffy Tulfo, binira ang kapabayaan daw ng Marina. Ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. This is no laughing matter. Pangulong Bongbong Marcos hindi pa nakaka-recover sa diverticulitis. Kailangan pa rin ng konting pahinga. Malacanang itinumba ang mga kumakalat na fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Supermarket sa Quezon City, sumiklab at nagkaroon pa ng pagsabog. Gasolinahan, muntik madamay. Kaliwat ka ng disgrasya sa kalsada. Truck sa Ormoc City, dumaos-dos at tumagilid. Habang sa Quezon City, nakasagi ang ambulansyang nag-counterflow. Pinay tennis ace na si Alex Yala sasabak sa ikalawa niyang laban sa Philippine Women's Open. Silipin yan live. Nasunog kanina ang isang supermarket sa Quezon City. Sa lakas ng apoy, kinailangan ng magsuot ng breathing apparatus. Nataranta ang mga residente dahil baka raw umabot ang apoy sa kalapit na gasolinahan. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Halos lamunin ng apoy ang supermarket na ito sa Barangay Pasong Puti, Quezon City kaninang madaling araw. Nagkaroon pa ng pagsabog. Itinaas ikalimang alarma ang sunog, ang nakakapanik pa, may gasolinahan, hindi kalayuan sa sunog. Natatakot ang mga residente na baka umabot doon ang apoy. Tumaya ko, ang lakas ng apoy. Tumakbo ko sa loob, din pagbagsak ng pader, tumakbo ko din na makalusot kasi mga sasakyan, sinabihan ko mga kapitbahay, abantin niyo yung sasakyan niya doon kasi baka sasabog tong gasolinahan. Sumigaw niyo ang asawa ko, tayo ka na dyan, sabog ng sabog talaga. Binalot ng makapal at itim na usok ang lugar, kita rin ang mga bumigay na pader. Dahil dito, gumamit na ang mga bumbero ng breathing apparatus. Doon sa nakikita natin sa mga video na napakabilis ng apoy, yung content niya, halo-halo talaga kasi ito, department store, groceries. Kumbaga, halos lahat ng mga laman niya, madaling masunog. Kaya ang bilis ng kapagkalat ng apoy natin. Baga alas 11 na ng umaga nang ideklara itong fire out. Tumagal ng halos 7 oras ang sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sanhi ng apoy. Sa Quezon City pa rin, nagkasunog sa isang residential area sa Barangay Puliar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, unang naitala ang apoy alas 2 ng madaling araw. Makalipas ang 1 oras, fire under control na ito agad. Pero maraming pamilya ang nawalan ng tirahan. Initially, mga 8 houses to 10 at sa record namin ay merong 17 families. So far, we have 70 individuals. Sa ngayon, nasa covered court ng barangay muna nananatili ang mga naapektuhan ng sunog. Inaalam pa ang mitya ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Bistado ang online chatroom kung saan ibinubugaw umano ang higit 50 babae kabilang ang mga foreigner. Nasagip sa ganyang kalaswaan na ang 2 Vietnamese sa Pasay. Narito ang Frontline Report. Nasagip ang 2 babaeng Vietnamese na biktima ng human trafficking. Ikinasa ang operasyon ng NBI Human Trafficking Division. Sinalakay nila ang isang luxury hotel sa Pasay noong Huwebes.
Ayon sa mga otoridad, matagal na silang nagsasagawa ng surveillance kaugnay sa kaso ng human trafficking. Nakapasok pa nga ang mga tauhan ng NBI sa chatroom kung saan nangyayari ang pambubugaw sa mga babae. There is a particular site kung saan may nakuha sila na link. And when you visit or click the link, you will be redirected to a chat room and another page kung saan nandoon yung mga babae that are being offered for prostitution. Nang malapitan, hindi raw makaintindi at makapagsalita ng Ingles o Filipino ang Vietnamese. Agad dinala ng NBI ang 2 babae sa opisina para sa investigasyon. Na-recover sa kanila ang cellphone na posibleng ginamit sa aktibidad. Nalaman natin na binibugaw nga sila ng kanilang nung supposed to be employer, yung nagme-maintain ng website. Nadiskubre rin na karamihan sa mga babaeng ibinubugaw ay pumasok sa Pilipinas bilang turista. Merong Vietnamese, Russian, Malaysian at Chinese nationals. Hindi pa tiyak kung ilan pang babae ang naghihintay na ma-rescue. Pero kung ibabase sa chatroom, higit 50 babae ang ibinubugaw. Hawak pa raw ng facilitators ng group chat ang passport ng mga biktima. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng DSWD at Interagency Council Against Human Trafficking ang 2 na-rescue. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez-Bentulan, News 5. Sa pulsa video, ang babaeng nasagi ng ambulansyang nag-counterflow sa Quezon City. Yan at iba pang aksidente sa Frontline report na ito. Sa kuha ng helmet camera na ito sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City, makikita ang pagtawid ng babae sa kalsada. Hindi pa man nakakaabot sa kabilang bahagi ng kalsada, bigla siyang nasagi ng isang ambulansya. Tumilapon sa kalsada ang babae. Kapansin-pansin nakaka-counterflow ang ambulansya habang may puputahang emergency. Agad naman siyang sinaklolohan ng personnel ng ambulansya. Hindi rin siya nagtamo ng seryosong injury. Nahulog ang truck na yan sa bangin sa Sogod, Cebu. Nagkalat ang mga karga nitong itlog. Hinakot na ilang residente ang mga nagkalat na itlog. Sugatan naman ng driver at 2 pahinante ng truck. Base sa investigasyon, galing na Bantayan Island ang sasakyan at patungo ng Cebu City para mag-deliver ng itlog. Nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck hanggang sa dumastos pababa sa bangin. Nagpapagaling na sa ospital ang 3 sugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bernard Hojan, News 5. Sugatan na ang isang driver nang sumalpok ang minamaneho niyang closed van sa concrete barrier sa EDSA. Ang driver, nakainom daw. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nadisgrasya ang closed van na yan sa EDSA sa ilalim ng MRT Quezon Avenue Station sa Quezon City. Wasak ang harapan ng closed van matapos bumangga sa concrete barrier. Natamaan din ng tipak ng simento mula sa barrier ang isang EDSA carousel bus. Nadamay din ang isang kotse bagamat agad naman itong umalis sa lugar. Ayon rin sa konduktora ng nadamay na bus, nagsisimula pa lang silang bumiyahe nang mangyari ang disgrasya. May pasahero po kami kasi nagbababa po kami ng mga pasahero tapos may sumakay na din. Tapos paalis na po sana kami. Yun, may biglang bumangga dun sa bandang pinto. Hinala ng konduktora, nakainom ang driver ng closed van. May suot pa raw itong tag bracelet mula sa isang kilalang bar. Feeling ko naman nakainom talaga kasi hindi siya makausap din ng maayos dahil sa hilo. Nagmagandang loob naman ang isang napadaang motorcycle taxi rider para sa saklolohan ng driver ng closed van. Yung mga sugat niya po is, dumugo yung loob na ilong niya. Tapos dito niya may sugat din po, galos. Pero nilinisan ko lang yung sugat niya talaga. Ayaw niya rin kasi magpa-check na sa mismong ambulansya. Ang sinasabi niya lang po is, bigla daw may barrier sa harap niya. Tapos yun, nabigla na siya. Base naman po sa kwento niya, yun nga po, nakainom daw siya. Tumanggi magbigay na pahayag sa harapan ng kamera ang driver ng closed van. Pero kwento niya, pauwi na sana siya sa Pasay galing trabaho ng maaksidente. Katunayan, wala raw karga ang van dahil na-i-deliver niya ito. Wala namang ibang napaulat na sugatan bukod sa driver. Nagdulot ng sandaling pagbigat sa trapiko ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5.
Dumating na ang mga divers na sisisid sa lokasyon ng lumubog na Roro vessel sa Basilan. Susuriin nila kung may pasaherong napasama sa paglubog ng barko. Live mula sa Basilan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, nahanap na ba ang eksaktong lokasyon kung saan lumubog ang Roro at kailan daw sisimulan itong pagsisid? Julius, nakasakay kami ngayon dito sa BRP Tubataha kasama yung 19 na technical divers na ibinyahe mula Maynila dito nga sa Southwestern Mindanao. Sila nga yung nakatakdang tumutok para malaman kung may mga kasama bang individual dito nga sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Sa ngayon, nandito kami sa area kung saan nakabantay din yung iba pang mga barko ng PCG or Philippine Coast Guard dahil dito hinihinalang lumubog yung MV Tricia Kirsten 3. Patuloy na hinahanap yung mismong exact location nito na ginagamitan ngayon ng remotely operated vehicle o ROV. Kahit madilim na, talagang itutuloy daw ngayong gabi para nga malaman yung mismong lokasyon ng naturang lumubog na barko at masimulan na rin ang pagsisid dito. Isa-isang sinakay sa BRP Tubataha ang mga oxygen tank at iba pang diving equipment na gagamitin ng mga technical divers sa pagsisid sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Dala rin nila ang remotely operated vehicle o ROV na may kakayanang makita ang sitwasyon sa ilalim ng dagat. Target nila, malaman kung may mga tao bang naipit sa loob ng lumubog na Roro vessel. 10 pa rin ang nakadeklara sa Philippine Coast Guard na nawawala. Nananatili ring search and rescue operations ang ginagawa ng mga otoridad sa pag-asang makita kahit yung mga pasaherong wala naman sa manifesto. We are hoping na yung ating po mga missing is makikita pa rin natin dyan sa area. Pinaigting namin yung aming coordination doon sa mga coastal communities, coastal barangays, hoping na mayroong mga survivors na napadpad doon sa area. Aabot sa 1.5 oras bago namin narating ang karagatang malapit sa Baluk-Baluk Island na sakop ng Basilan. Dito pinaniniwala ang lumubog ang barko. Ibinaba ang ROV para mahanap ang pinakalokasyon ng Roro vessel. Pangambalang dito ng mga otoridad, daanan din daw ng mga pating ang lugar. Bagay na pinaghandaan naman ng mga diver. Calculated talaga lahat sa mga divers natin. Nakatakda rin silang mangalap ng impormasyong makakatulong sa investigasyon. Samantala, binanata naman ni Senator Raffy Tulfo ang mga tauhan ng Marina dahil lumano sa kapabayaan nito sa mga maritime incidents. Kabilang ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 na ikinasawi ng 18 pasahero. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. This is no laughing matter. 18 ang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Nauna nang sinuspende ang 24 na passenger fleet ng Allison Shipping Lines ang nagmamay-ari ng lumubog na barko. Ngayon, dinudumog ng mga pasahero mga ticketing offices sa Zamboanga City sa pag-asang makakabiyahe. Kasunod nito, may ilang report na nakikipagsapalaran na ang ilang pasahero na makasakay sa mga malilit na bangka makapunta lang ng Basilan at Sulu. Bagay na binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard. Kailangan namin masiguro na safe pa rin. Even kung sumakay sila sa mga maliliit na bangka, kailangan natin masiguro na equip ito with safety appliances like life jacket. Julius, kapansin-pansin lamang habang nandito kami ngayon sa dagat na sakop nga ng Basilan sa may Baluk-Baluk Island na talagang medyo maalon lamang dito sa area kahit nakastop na kami dito sa naturang karagatan nga. At ngayon talagang patuloy na hinahanap pa ng mga technical divers yung mismong location kung saan lumubog ang naturang barko. Nagde-deploy sila ng ROV or remotely operated vehicle para nga makita gamit yung camera nito ang area sa ilalim ng dagat. Yung pagsisid mukhang sisimulan na yan bukas dahil hindi raw advisable itong gawin ngayong madilim na at hindi rin talaga safe for the technical divers. Kaya naman nakatakda ring dumating bukas dito sa lugar yung 97-meter vessel ng PCG mula Palawan na may sakay ng hyperbaric chamber na kung saan kailangan o importante ito sakali magkaroon ng emergency sa mga technical divers oras na magkaroon sila ng problema pagdating naman sa paghinga. Pero kapansin-pansin dito sa area na may mga island malapit lamang dito. Kaya yun yung pag-asa na sinasabi ng Philippine Coast Guard na sakaling malaman nila kung paano nakapwesto yung naturang barko sa ilalim ng dagat, doon nila matutukoy kung paano yung naging direksyon ng hangin noong mga oras na mangyari itong aksidente. At posibleng doon din tinangay itong mga ilang individual na hanggang sa ngayon hinahanap pa. Julius, balik sa iyo. Maraming salamat, Mon Gualvez. Halos maputol ang tenga ng isang turistang Japanese
matapos siyang paghahampasin sa ulo ng isang holdupper sa Parañaque City. Naaresto ang suspect pero hindi na nabawi sa kanya ang ninakaw na pera. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sapul sa video kung paanong pilit inagaw ng isang lalaki ang bag na nakahandusay na turistang Japanese sa bahagi ng Cavite Access Road sa Parañaque City. Bago niyan, pinaghampas pa raw ng lalaki sa ulo ang Japanese. Agad din tumakbo palayo ang suspect habang naiwang nakahandusay ang biktima. May mga sumaklolo kalaunan at dinala sa ospital ng Hapon. Matinding sugat ang tinamo niya sa ulo. Grabe yun ng tama niya. May describe ko lang ng konti. Halos maputol po ang tainga niya. Halos matanggal ang isang mata. Yung ulo po niya, ang basag ng ulo niya, kundi ako parang anim sa mukha, sa ilong. Sa pamamagitan ng mga kuha ng CCTV, nakilala ng mga pulis ang suspect na napag-alamang tindero ng prutas. Nagsagawa ng offline galugat at naaresto ang suspect sa barangay San Dionisio. Nabawi ang pasaporte, cellphone at iba pang gamit ng biktima. Di naman na-recover ang 50,000 na Japanese yen o nasa 19,000 pesos na pera ng turista. Naipapalit at nagastos na raw ito ng suspect. Kwento raw ng suspect na pagtripan niya lang ang hold-upin ng Japanese nang mapadaan nito sa kanyang harapan. Napilitan daw siyang saktan ito dahil pumalag ng agawan niya ng bag. Itong suspect ay sinundan po siya at kinuha niya yung bag niya nung ayaw ibigay ni Mr. Moriyama. May pamalo, yung nakakakita ng pamalo yung suspect natin at pinagpapalos. Nasa maayos na ang kondisyon ng 62 anyos na Japanese national. Nangarap ang suspect sa kasong robbery with violence intimidation against person. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Naghabulan at nagbarilan sa kalsada ang mga pulis at isang SUV driver sa Kawit, Cavite. 4 na sasakyan ang nadamay at ang SUV driver na target ng bypass operation, patay. Nagbabalik si Gary De Leon. Bumulaga at sumalpok ang SUV na yan sa kasalubong na sasakyan sa Morolas exit sa Kawit, Cavite. Nakabuntot sa SUV ang sasakyan ng pulis. Pero ang SUV, mabilis na nagmaniobra at humarurot palayo. Dito na nagpaputok ng baril ang mga pulis. Sinubukan pansundan ng isang pulis ang SUV, pero hindi na niya yan naabutan. Sa isa pang video, makikitang sira-sira ng SUV pero patuloy lang ito sa pagharurot. Rinig ulit ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa bilis ng takbo ng SUV, nabundol nito ang isang motorsiklo. Na-corner ito sa Morolas exit at pilit pinasusuko ang driver. Pero muli raw itong nagpaputok ng baril, kaya gumanti na ang mga pulis. Nang tuluyang tumigil ang sasakyan, dito na tumambad ang duguan at patay ng driver. Ayon sa PNP, tumakas ang lalaki matapos matunugan ng drug bypass operation ng mga pulis sa Bacoor. Tinangailang din daw ng suspect ang sasakyang iyon ng mga pulis. Pag-park po nung sasakyan ng Intel, pag-responde para huliin na, so nagpumigla sabay ikot, nakapasok na sa loob ng sasakyan, yung sasakyan ng tropa ng Intel, yun ang itinakbo niya. Pinalarma ko na po kaagad yung namin, yung Tactical Operation Center, kinall out lahat po ng mobile patrollers natin. All troops, alert! Sa buong habulan, ilang beses daw naharang ng mga pulis ang SUV. Pero nalulusutan nito ang mga pulis dahil sa pagpapaputok ng baril ng suspect. Sa huli, 2 motorsiklo, isang tricycle at isang SUV ang nasalpok ng suspect. 3 ang sugatan na agad dinala sa pagamutan. Napag-alamang dati na rin may kaso sa illegal na droga, pagnanakaw at illegal gambling ang 36 anyos na suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, kailangan pa raw ng kaunting pahinga ni Pangulong Bongbong Marcos matapos tamaan ng diverticulitis. Ang Malacanang naman, tinabla ang mga fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. No-show na naman si Pangulong Bongbong Marcos sa isang event sa Malacanang kaninang umaga. Si PBBM kasi dapat ang mangunguna sa Pagpupugay 2025, parangal sa mga lingkod bayani. Pero tanging si Executive Secretary Ralph Recto ang nagpakita sa nasabing pagtitipon.
Paliwanag ni E.S. Recto, kahit naman siya 2 beses nang na-diagnose ng diverticulitis nung nakaraang taon at kinailangan niya rin ng 1 linggong pahinga para makarecover. It's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. I think in the next few weeks, the president will be fully recovered. Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo nang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit ang sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Pero kahit absent sa unang event, sumipot naman ang Pangulo sa doning of ranks para kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Dito na opisyal na iginawad sa kanya ng Pangulo ang 4-star rank matapos ang optional retirement ni MMDA General Manager Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hinay-hinay lang naman ang bili ng mga doktor kay PBBM, kaya nakakadalo pa rin siya sa ilang palace activities. Pero hindi na raw kailangan na maglabas pa sila ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Or rather, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Mariinding pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na Viber message mula sa isang naman na lumalala na raw ang diverticulitis ng Pangulo dahil sa kanyang drug use. Sabi rito, nagkaroon ng cyst ang Pangulo na pwedeng maging life-threatening kung hindi agad maaaksyonan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi niya magawa ang kanyang tungkulin. Pero itinanggi ito ng Malacanang. Hirit ni Jose Castro, kung galing ito sa isang unknown number, ibig sabihin, unknown din ang source nito. Kaya malinaw na gumagawa lang ito ng istorya at hindi dapat paniwalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinanata ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court. Tinawag niya itong bias at hindi na raw dapat pagkatiwalaan. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Biased political court. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court o ICC hinggil sa naging desisyon nito sa mga apela ng kampo ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Banat pa ni VP Sara, wala raw sa batas ang mga naging basihan ng desisyon ng ICC. Para sa ako, dili man na legal basis for the court to deny. Yes. Based on statements of relatives. Dapat factual ka kung unsa makita nimo dito sa kaso or sa circumstances surrounding the case. Dito lang ka. Ang tinutukoy ng bise ay ang paggamit ng ICC sa mismo mga pahayag ng pamilya Duterte tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo. Yan kasi ang isa sa mga naging basihan ng ICC kaya idiniklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang ilan sa mga pahayag noon ng magkakapatid na Duterte. It's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya gi-apil yung tiil. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala man, okay man ang temperature sa sulod. Today, medyo mahaba yung kwentuhan and he was, bumalik yung pagka-humorous niya nung kaming dalawa yung nandun. Okay siya today. Pleasant. Ang discussion namin was yung mga nawawalang taga Davao City. Pero bukod sa mga pahayag na yan, may mga medical expert ding sumuri sa dating Pangulo bago naglabas ng desisyon ng ICC. Bukod dyan, pinuna rin ni VP Sara ang paggamit daw ng ICC sa mga binitawang jokes ng isang tao maging ang libro bilang basihan ng desisyon. Naabay legal basis na himuon imong base sa imong desisyon ang joke sa tao.
in one of the decisions, nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal, Ginoo ko. newspaper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, NGO reports also. 'di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang orders, imuhang desisyon isa ka libro. Gayunman, inaasa na raw ni VP Sara na ikukulong talaga ng ICC ang kanyang ama. Mensahe niya sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, Di na ta mosaligan ng ICC, uy. Maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon Yes. o yang Ginoo. wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. nakatakda ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa February 23. Naghahanda na rin ang defense team sa pagsusumiti ng panibagong apila. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pinayagang lumahok ang ilang biktima ng war on drugs sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalaga raw ito para matuloy ang aktwal na paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mula sa pagkondena sa mga lansangan, ngayon mas maririnig na ang boses ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Sa desisyon na inilabas ng ICC Pretrial Chamber, pinayagang lumahok ang ilang biktima ng war on drugs sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng Davao Death Squad at war on drugs ng mula 2011 hanggang 2019. Kabilang sa lalahok ang 29 na aplikante na pinayagang tumestigo matapos kilalanin bilang biktima sa kaso, habang higit 200 pang aplikante ang partially approved. Nagtalaga rin ang ICC na 2 Pilipinong human rights lawyer para kumatawan sa mga biktima sa kaso. Yan ay sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres at isa pang abogado mula sa Office of Public Counsel for Victims. Para kay Attorney Andres, napakahalaga ng partisipasyon ng mga biktima para matuloy ang aktwal na paglilitis. Pero dahil nasa pre-trial stage pa lang ito, wala pang mga testigo na haharap sa confirmation of charges hearing. Based dun sa mga naging practice po sa pre-trial proceedings, very rare po na merong live in-person na witnesses. Now, kung meron man pong witness, it's through the witness statements po. May mga sworn affidavits naman at meron naman pong mga disclosure na binigay po ang prosecution sa kung anong mga ebidensya ang gagamitin sa confirmation of charges. So wag po natin i-expect na meron pong taong magsasalita po doon bilang witness, bagkus po magsasalita sila through their sworn affidavits po. Inilabas na rin ng ICC ang direktiba sa confirmation of charges hearing na tatagal ng 4 na araw mula February 23, 24, 26 at 27. Tiniyak naman ng pre-trial chamber na ipatutupad sa pagdinig ang pagiging patas at gagalangin ang karapatan ng parehong partido. Magsisimula ang hearing sa opening statement ng prosecutor at mga biktima. Maging ang defense team ay magkakaroon ng pagkakataon na magbigay ng kanilang pahayag at argumento. Kasabay niyan ay magkakaroon din ng review o pagsusuri sa pagkakakulong ni Duterte. Kada taon daw itong review na ginagawa ng ICC para matiyak na nabibigyan ng due process ang akusado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Lumalaban na uli si Pinay tennis ace Alex Ayala sa historic Philippine Women's Open. Pero bago niyan, nagharap na rin ang ilang pang tennis international stars. Live mula sa Rizal Memorial Sports Complex, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian? Jasmine, tuloy-tuloy nga ang matinding paluan at hampasan sa pagpapatuloy ng kampanya ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa round of 16 ng Philippine Women's Open dito sa Rizal Memorial Sports Complex. At hapon pa nga lang, jam-pack na dahil sobrang dami ng mga kapatid nating supporters na talagang nag-aabang para sa kanyang laro. Mula sa maulang panahon kahapon, kanina ngumiti na ang haring araw at nagsimula ng maaga ang mga laro sa tennis courts dito sa complex. Unang sumalang sa round of 16 si Sofia Costulas ng Belgium na nasweep si Ye Shinma ng China.
Nagtapat rin ang tie netter na si Mananchaya sa Wangkaew at Linju kung saan nagwagi si Zhu in straight sets. Mula naman sa dominanteng performance kagabi, sumalang agad si Olympic silver medalist Tita Donna Vekic sa round of 16 kontra kay Maria Chakeva ng Russia. Na-sweep ni Tita Donna si Chakeva. At bago yan, marami rin kanina ang mga nasaksihan nating matitinding palitan ng palo. Pero ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang pangalawang salang ni Ayala. Matatandaang tinalo ni Ayala si Alina Charaeva ng Russia sa round of 32 in just 2 sets. Si Ayala ang tinuturing ngayong top favorite sa torneo lalo't pumasok siya as second seed sa torneo. Nauna na ring sinabi ni Ayala na wala raw dapat ikakaba ang mga supporters niya sa kabila ng medical timeout noong nakaraang game. Nakapagpahinga naman daw siya kahapon. Sa kabilang banda naman, hindi biro ang makakalaban ni Ayala na si Jimeno Sakatsume. Rank as number 140. Galing si Sakatsume sa isang matinding laban kung saan pinataob niya ang kapwa Hapon na si Nao Hibino. Jasmine, maidagdag ko na lang, kanina nga nasaksihan natin na na-upset o natalo na po ang number 1 seeded na si Tatiana Maria ng Germany. Kaya't malaki ang tsansa na mas mapapaganda nito ang kampanya ni Alex. At abangan natin kung ano ba magiging resulta ng laro ng ating Pinay Tennis Ace ngayong gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Rizal Memorial Sports Complex. Balik sa'yo, Jasmine. Maraming salamat, Ian Suyu. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Kahit lumindol kanina sa Sultan Kudarat, tuloy ang homecoming parade ni Miss Cosmo 2025 runner-up Chelsea Fernandez. Paglapag pa lang, dagsana ang suporta. Sa Maynila muna siya bago ang bonggang uwi sa Mindanao. Pagdating ni Chelsea sa General Santos City Airport, sinalubong po siya ng tunog ng kulintang at nakisabay pa sa Sagayan dancers. Proud na proud ang kultura, proud na proud ang bayan. Damang-dama ang init ng pagmamahal kaya hindi napigilan ni Chelsea ang maging emosyonal sa parada. Ito pa nga, nag-breakdown sa TikTok Live ang social media personality na si Queen Yasmin. Kasunod po yan ang patuloy na aligasyong buntis daw siya. Ang buong detalye, narito sa Frontline Report ni Von Belinario. Nagtatrabaho tayo ng marangal dito, tapos ganito lang. Ang mahalaga naman, wala akong tinatapakan tao. Malinis yung hangarin ko, magpasaya. Hindi na napigilang mag-breakdown ni social media personality Queen Yasmin sa kanyang TikTok Live. Hindi ko alam kung may nasabi pa akong mali. Yung mga ganun ba? Wala naman akong ginagawa sa inyo eh. Kasunod yan ng patuloy na alegasyon na buntis umano ang content creator. Ang masaklap dahil nakilala bilang komedyante, tila hindi siya sineseryoso ng ilang fans. Pag seryoso kasi, seryoso talaga ako actually. Pag katuwaan lang. Sana naman maintindihan niyo naman yung point ko, guys. Ilang beses na rin kasi nakikiusap ang tinaguriang all-purpose queen na tigilan na ang kaka-comment na buntis siya. Paulit-ulit na rin niyang dinedeny ang issue dahil work daw ang kanyang priority. Pero dahil sa asta ng mga netizen, posible na raw itong makaapekto sa kanyang trabaho at mga kontrata. Sana naman, kung alam niya naman na mali yung pinag-comment niya, kung alam niya naman sa sarili niya na hindi naman talaga totoo yun, bakit ba inuulit niya pa rin yung pagko-comment like that? Diba? Saka alam niyo ba, yung mga pinag-comment niyo na yan, pwedeng maapektuhan yung work ko na yan. Umabot na rin sa puntong kailangan niya mag-turn off ng comments sa kanyang social media accounts. Sa isang post ni Queen Yasmin, mariin niyang sinabi na hindi magandang biro ang pagbubuntis. 2026 na raw at tantanan na raw sana ng ganitong mga biro at komento. Matapos mag-breakdown, balik ngiti naman si Queen like a real queen. Nagpasalamat din siya sa mga nakakaintindi, lalo't hindi naman lahat ng joke ay nakakatawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod sa Pulsa Video, ang pagnanakaw ng gadget ng isang Becky sa Davao City. Nag-chat pa siya sa kinakasama ng biktima para manghingi ng pera.
Bangkay ng isang babaeng pulis natagpuang nakabalot sa kumot at nakasilid sa garbage bag. Kada kilong presyo ng bigas nagtaas ng hanggang 2 piso. At ang hot topic ngayon online na Nipah virus, pag-usapan natin sa K-Alaman. Dapat na nga ba tayong maghigpit? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Natagpo ang patay sa Bulacan ng isang babaeng pulis habang nawawala ang kanyang batang anak. Kabilang sa persons of interest ang kanilang padre de pamilya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nakabalot sa kumot at nakasilid sa garbage bag. Ganyan natagpuan ang bangkay ng isang babae sa gilid ng bypass road sa barangay Dulong Malabon sa Pulilan. Ayon sa barangay, nitong hapon ng Sabado, January 24, nang unang namata ng bangkay dahil sa masangsang nitong amoy. Nung na-find out po namin na yung pong foreign object na yun is sa body po ng tao, doon na po natin pinalo yung police operational procedures po natin. Dahil sa suot na damit at tattoo ng bangkay, natukoy ang kanyang pagkakakinanlan sa tulong ng asawa at kapatid ng biktima. Siya si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Gabres Mollanido. Isa siyang pulis na naka-assign sa Regional Personnel at Records Management Division ng NCRPO sa Taguig. January 19, nang ipablatter na nawawala si Diane, kasama ang 8 taong gulang na anak na lalaki na si John Ismael Mollanido. Huling nakita ang mag-ina noong January 16, sakay ng kotse sa Novaliches, Quezon City. Ang pakay daw ni Diane sa Novaliches ay para ipabenta sa kanyang inaanak sa kasal na si alias Aiza ang kanyang minamaneyong SUV. Nangyari naman daw ang transaksyon at nabayaran naman daw si Diane. Yun nga lang matapos nito, nawala na ang mag-ina sa mismong bahay kung saan huli silang nakita. Sa investigasyon, tama ng bala ang tumapos sa buhay ni Diane. Pero hindi pa malinaw kung sa bahay ng inaanak sa Novaliches o sa Pulilan, Bulacan ba nangyari ang pamamaril. Yun po yung tinitignan natin ngayon, sir. Kasama rin po sa investigahan din po natin yung bahay nun, sir, nung inaanak po niya. Kasi tinitignan po natin kung sino lahat yung kasama po ni Diane, yung huling mga nakasama niya. Sa ngayon, person of interest sa krimen si alias John, ang pulis na dating mister ng biktima, pati na ang kanyang inaanak at ang pulis din nitong asawa na nag-awol. Base sa pagsisiyasat, may malalim na away raw si Diane at kanyang dating asawa na nauwi pa nga sa demandahan. Dahil din dyan, nasuspindi pa sa pagkapulis ang dating mister. Pinakremate din daw agad ni John ang bangkay ni Diane. Samantala, patuloy pa rin hinahanap ang 8 taong gulang na anak ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Posibleng masuspindi ang sweldo ni Senator Bato de la Rosa oras na may magsumite ng ethics complaint laban sa kanya dahil ilang buwan na siyang absent sa Senado. Narito ang report. No-show pa rin si Senador Bato de la Rosa sa pagbabalik sesyon ng Senado ngayong taon. Simula noong Nobyembre pa, hindi pumapasok ang senador sa gitna ng mga ulat na may warrant of arrest na ang ICC laban sa kanya. Sa kabila niyan, patuloy pa rin sumisweldo ang senador. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pinag-aaralan na nila ngayon na suspindihin muna ang pagpapasahod kay De La Rosa. Lalo pa sa oras na may maghain na ng ethics complaint, kaugnay sa patuloy na pagliban ng senador. Sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Bound tayo ng ethics committee recommendation. Once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations at pwedeng implement ng plenary na itigil so. That's one of the suggestions.
Nilinaw din ni Lacson na hindi siya magiging bahagi ng anumang rekomendasyon para parusahan si Senador De La Rosa, lalo pat nagtago rin siya noong 2010 hanggang 2011 nang madawit sa Dacer Corbito murder case. Nauna namang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na balak niyang paghain ng ethics complaint laban kay De La Rosa. Nakipagpulong na raw si Trillanes kay Senate President Tito Soto kaugnay nito. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Senador De La Rosa sa posibleng suspensyon ng kanyang sweldo. Pero nauna nang sinabi ng abogado niyang si Israelito Torion na nagagawa naman ng opisina ni Senador De La Rosa ang kanyang trabaho kahit hindi siya personal na pumapasok. Kwenisyon din ni Atty. Torion ang planong ethics complaint ni Trillanes. Sana ma-remember niya noong 2018 ang threat sa kanya noon, i-revoke yung kanyang amnesty. At naalala mo, nagtago din siya for a while Nagtago siya sa Senado at ang naalala ko noon, nanawagan pa nga siya sa taong bayan na tulungan siya na kung baga ayaw niya pahuli. Natanong naman si Senador Lacson kung ano ang tingin niyang worst case scenario para kay De La Rosa. Worst is makulong siya sa dihig. Nothing could be worse than that siguro from for a sitting Senate. Pero ibang opinyon dyan ng kaalyado ni De La Rosa na si Vice President Sara Duterte. The worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Magkasakit ka na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. Naghihigpit na ng sinturon ng ilang consumer dahil sa pagpasok pa lang ng Enero, tumaas na ang presyo ng bigas. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 48 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili. Malayo ito sa 42 pesos kada kilo na nabibili noong Disyembre. Kaya ang diskarte ng nanay na si Cindy, magtitipid muna ng kaunti sa pang-ulam para mapagkasya ang budget. Pero kung tatanungin ang Department of Agriculture, hindi dapat ganito kamahal ang bigas sa mga pamilihan. Nitong January 22, umabot na sa 249,000 metric tons ang bigas na dumating sa bansa na inangkat mula sa Vietnam. Sa pagtatapos ng 2025, natapos na ang pagbabawal sa pag-angkat ng bigas na naglayong maproteksyonan ang mga magsasaka. Kaya katakataka raw na mas mataas ang presyo ng bigas kumpara sa maximum suggested retail price na 43 pesos per kilo. Sa monitoring ng DA, 1 to 2 pesos per kilo ang itinaas ng presyo ng bigas. Kaya ang pinakamurang bigas ay nasa 45 pesos kada kilo sa ibang pamilihan. Kwento naman ng mga retailer, hindi sila makapagbigay ng ganitong presyo dahil pahirapan ang pagkuha ng bigas. Mahirap po kumuha ng bigas sa Bukawi, gawa pila po Pipila kami ng umaga, makakatapos kami ng 5 PM ng hapon. Iimbestigahan naman daw ito ng DA. Merong hoarding na pwedeng makita ang DA. Siyempre, pwedeng puntahan niya ng aming Inspection and Inspectorate Office. Yeah. Pwede nilang puntahan yan. Kung talaga merong makita na posibleng merong hoarding, then pwede silang managot doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage. Sabi naman ng grupong Bantay Bigas, maraming trader ang nagsamantala nang inanunsyo ng DA ang maximum SRP na 43 pesos kada kilo. Kaya hindi ramdam ng mga consumer kahit pa mababa ang presyo ng bigas sa merkado at kayang maibenta ng 40 pesos kada kilo. Third week ng December ay na-monitor na natin na nawala na yung 40 pesos. Pagtungtong ng January ay 45 pesos na yung pinakamababa. Nung binanggit ng DA na si Secretary Laurel Q na I think that was December, na binanggit niya na magtatakda sila ng MSRP ng imported na bigas sa halagang 45 pesos per kilo. So mula doon ay talagang sinamantala na ng mga traders at ng mga millers yung statement na yun. Ngayon darating na Pebrero, nasa 300,000 metric tons na bigas ang aangkatin mula sa Vietnam. Mas mababa raw ito kumpara sa mga dating importation at hindi rin daw ito sasabay sa paparating na anihan ng mga magsasaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala pa rin tayong binabantayang anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bahagya ding umatras yung epekto ng ating tinatawag na shear line at humihina din yung ating amihan. Bagamat humihina, asahan pa rin po natin ng malamig na panahon sa malaking bahagi pa rin po yan ng Luzon. Dahil nga umatras yung epekto ng ating shear line,
Mga possible isolated o yung mga pag-ulang tuwing sumasapit hanggang hapon at gabi ang mararanasan na lamang natin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at ito pong southern portion ng Luzon. At relatively maaliwalas naman po ang panahon natin sa mga nabanggit kong lugar. Pero sa pagpasok po ng weekend, muli pong babalik yung epekto ng ating shear line na makaka-apekto muli dito sa eastern section ng Mindanao, particularly sa rehiyon ng Caraga, maging dito sa eastern portion ng Visayas. Umatras din po o humihina din po yung ating amihan, pero possible pa rin po yung ating mga mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Aurora, Isabela, kasama po dyan ang Cagayan. At magpapatuloy pa rin po ang matinding lamig, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. At kung mapapansin nyo, dito sa ating mga temperaturang naitala kaninang umaga, bahagyang umakyat yung ating mabababang temperatura na nasa 20 degrees Celsius na lamang po yan dito po sa Basco, Batanes. Sa Baguio City, umabot na lamang po yan sa 14.6 degrees Celsius. Naglalaro naman yan mula 18 hanggang 20 degrees Celsius dito po sa areas ng Tanay. Diyan po sa May Rizal at Aurora. Sa Science Garden naman, dito po sa Metro Manila, nasa 23.8 degrees Celsius yung ating temperatura. Bagamat medyo tumaas ng bahagya, meron pa rin tayong tinatawag na wind chill o yung mismong lamig na nanggagaling sa hanging amihan. Kaya mag-ready at maghanda at mag-ingat pa rin po tayo sa matitinding lamig, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang maliwalas na panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga at tuwing hapon, nagiging mas maulap tayo ng bahagya. At possible naman yung ating mga daglian lamang o yung mga panandaliang may hinang pag-ulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong at mag-ready pa rin po tayo sa malalamig na gabi at madaling araw. Pagpapatuloy po ang maliwalas sa panahon hanggang sa pagpasok na po yan sa weekend dito po sa Metro Manila. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon. Para sa iyo. Binabantayan ngayon ng Department of Health ang bawat pasaherong dumarating sa bansa. Kasunod yan ng naitalang Nipah virus outbreak sa India. Naglagay ng thermal screening sa NAIA Terminal 3 sa Pasay para mamonitor ang mga dumarating na pasahero. Una nang sinabi ng ahensya na hindi dapat maalerto sa Nipah virus dahil hindi na ito bago. Pero paiigtingin daw ng ahensya ang pagbabantay sa mga airport at seaport sa bansa. May paalala naman ang DOH sa publiko. Pero maliban dun sa pagkain, kung tayo ay mapalapit sa mga hayop na may sakit, lalo na yung kita man yung mga hayop na medyo matamlay, may sakit, wag na ho tayong lumapit kasi maaaring dyan natin makukuha yung mga sakit tulad ng Nipah virus. Mga kapatid, nakakatroma ang COVID-19 pandemic. Kaya ganun na lang ang takot ng marami sa tuwing naririnig ang salitang virus. Lalo't hot topic ngayon ang nakamamatay na Nipah virus. Ano nga ba yan? Ang Nipah virus ay isang zoonotic virus. Ibig sabihin, galing po ito sa hayop at natural carrier nito ay ang fruit bats o yung mga paniki na kumakain ng prutas. Pwedeng mailipat ang virus sa tao kapag una, nakakain o nakainom ng kontaminado. Pangalawa, kapag may naka-close contact na infected na hayop o tao. Unang lumitaw ang Nipah virus noong 1998 sa Malaysia. Akala po nila noon, encephalitis lamang ito. Pero kalaunan, nadiskubre na isa pala itong bagong virus. Mahigit 100 ang namatay sa unang Nipah outbreak. At simula 2001, nagkaroon ng sunod-sunod na outbreaks sa Bangladesh at India. Dito rin po nakita na posible ang human-to-human transmission. May mga kaso na nagkakahawaan sa loob ng pamilya at ospital. Ang Nipah virus ay umaatake po sa utak at baga. Maaari itong magdulot ng encephalitis o pamamaga ng utak at malalang problema sa paghinga. At hanggang ngayon, wala pa pong aprobadong bakuna laban dito. Karaniwang sintomas ng taong infected ng Nipah virus ang lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, pagsusuka at sore throat. At sa malalang kaso, maaaring makaranas ng kumbulsyon at respiratory failure. Noong 2014, nagkaroon na po ng outbreak sa Sultan Kudarat
na may sintomas na kahawig ng Nipah virus infection. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang ilang paniki sa Pilipinas ay mayroon daw antibodies na panlaban sa Nipah virus. Itinuturing po ng World Health Organization ang Nipah virus bilang isa sa mga priority diseases na may potensyal na magdulot ng pandemya. Mataas ang fatality rate at mabilis po itong kumalat kapag hindi agad na-detect. Nakakahawa po ang Nipah virus. At ang unang pansalag natin dyan ay ang tamang impormasyon. Nakabase dapat sa mga eksperto. At lagi po nating tandaan mga kapatid, sa panahon ng sakit, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, dalawang magkaibigan nalunod sa Angat River. Sa pulsa video, ang pagnanakaw ng gadget ng isang Becky. Nag-chat pa siya sa ka-live-in ng biktima para manghingi ng pera. At isa pang sa pulsa video, truck tumausdos at tumagilid sa kalsada sa Ormoc City. At biglang pagpayat ng Thai heartthrob actor na si Bright. Ikinababahala ng fans ang paliwanag ng aktor, alamin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nasawi ang 2 sa 3 magkakaibigan matapos magkayayaang mag-swimming sa Angat River sa Bulacan. Nalunod ang 2 nang anurin sila ng ilog. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Masaya pang naglalakad ang 3 magkakaibigang ito papunta sa Angat River para mag-swimming nitong Biyernes. Pero ang masaya sanang banding, nauwi sa trahedya. 2 sa kanila ang namatay matapos malunod. Kinilala ang mga biktima na sina Lord Jim Jen Valdez, 16 anyos, at Vince Kyle Manaloto, 15 anyos. Kwento na nakaligtas na si alias Denden. Pumunta sa malalim na bahagi ang 2 biktima. Higit 1 oras daw silang naliligo nang biglang tumaas ang tubig at lumakas ang agos. Hindi na nakaaon ng buhay ang mga biktima. Nagkayaan lang po pumunta dun. Ako po talaga yung nagaya. So nandun na po kami. Dumaan po kasi si Adam sa umaagos. Magpapaagos daw po siya. Hindi ko naman po alam na dadaan sila doon kasi po nauna po akong tumawid eh. Asa mababaw na po ako. Tapos po nung nalulunod na po sila, sinry ko pong nagutong buto. Agad namang rumusponde ang mga rescuer para hanapin ang 2 nalulod na binatilyo. Umabot na ng 3 oras ang paghahanap bago nakita si Adam. Dinala siya sa ospital pero hindi na na-revive. Si Kyle naman, kinabukasan, na-recover ang bangkay. Labis ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Hindi pa rin tanggapin sa akin yung nawala ni anak ko. Biglaan, hindi man lang nagpaalam. Hirap, sakit. Bilang magulang po, hindi nyo maaalo yung sakit na nararamdaman namin. Yung time na yun, biglaan po eh. Panawagan nila, lagyan na ng harang ang bahagi ng ilog dahil marami na raw ang nalunod doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Binabalak na palawigin pa ang 60-day suspension ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Pero dead marito ang kongresista kahit pangaraw tanggalin na siya sa Kamara. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa Biyernes, January 30, matatapos na ang ipinataw na 60-day suspension ng Kamara kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Pero ngayon pa lang, gusto na ulit ipasuspende ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang tinaguriang Congress Meow. Ako po'y nakikiusap dito sa kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barzaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearing ng ethics, siya po ay mapatawan muli ng another 6 suspension
without allowance and salaries. Isa sa ipinunto ni Valeriano sa kanyang privilege speech ang Facebook post ni Barzaga na inaakusahan ng National Unity Party o NUP na tumanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Giit pa ni Barzaga, ibubunyag niya ito pagbalik niya sa Kongreso sa susunod na buwan. Ang suhol daw na yan ay para suportahan umano ang speakership noon ni late 1st District Representative Martin Romualdez. Pinasinungalingan ito ni Valeriano. Bukod dyan, isa sa ipinunto ng kongresista ang post na ito ni Barzaga na nag-aakusang sangkot sa flood control scandal si yumaong Antipolo Representative Romeo Acop. Ilan lang yan sa dahilan kung bakit gusto ni Valeriano na i-extend pa ang suspensyon ni Barzaga. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, sa susunod na linggo nila tatalakayin ang mosyon ni Valeriano. Aniya, pag-aaralan pa ng komite ang merits ng reklamo at depende rin ito sa ilalabas na rekomendasyon ng komite sa plenaryo. Kahapon lang inadopt ng Kamara ang mosyon ni Deputy Majority Leader Representative Rog Gutierrez. Nakapaloob dito na inootorisa ang House Committee on Ethics and Privileges na magsagawa ulit ng mga pagdinig para i-assess naman ang asal ni Barzaga noong siya ay suspendido. First, to conduct a thorough assessment on the conduct of the respondent member, Mr. Francisco Barzaga, during the period of his suspension. Second, to require the respondent member to the case, Mr. Barzaga, to appear in the hearing of the committee. Sagot naman dyan ni Barzaga, dededmahin niya ang pagpapatawag ng Ethics Committee. Kung gusto pa nga raw nila, i-expel na lang siya. Patutsada pa ni Kong Miao, wala namang ibang ginawa ang Kongreso kundi sirain ang buhay ng mga Pilipino. Matatanda ang naghain na rin ng reklamong cyber libel si Valeriano laban kay Barzaga. Naghain din ng hiwalay na reklamo sina Deputy Speaker Ronnie Puno at mismong si Enrique Razon. Nauna nang sinabi ni Barzaga na handa siyang harapin sila sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Usap-usapan ngayon ang biglaang pagbabago ng itsura ng Thai heartthrob na si Bright. Sa mga bagong photos niya sa Paris Fashion Week, kapansin-pansin ang sobrang pagpayat niya, kaya maraming fans ang nabahala. May ilan pang nagsabing masyado na raw siyang payat kumpara noon at hindi na raw ganoon ka-fresh ang dating. Pero nilinaw ni Bright ang issue. Ayon po sa kanya, resulta ito ng healthy eating, fasting at mas madalas niyang pag-workout. Mas healthy at mas magaan daw ang pakiramdam niya ngayon. Ito pa nga, ibinunyag ng actress-vlogger na si Bea Bores na nanganak na siya. Nireveal nga po niya yan sa kanyang social media post habang karga-karga ang isang baby girl na si Victoria Hope. December 15 pa last year, nanganak si Bea pero ngayon niya lang po ito isinapubliko. Kwento niya, 44 days na natili sa neonatal intensive care unit si Baby Hope. Naging emosyonal din ang new mommy dahil sa wakas nakalabas na ng ospital ang kanyang baby. Susunod, sa Pulsa Video Delivery Truck nadali ang mga nakaparadang sasakyan at tindahan sa gilid ng kalsada. Matapos makaligtas sa pananambang ang isang mayor sa Maguindanao del Sur, ang tanong ng ilan, gaano ba katibay ang isang armored SUV? At Maria Ozawa ibinenta ang suot na pink panty kay Boss Toyo. Magkano kaya? Ay! Andiyan na yung panty! Here's the famous panty. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kay-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Dalawa ang patay, kabilang ang isang kadete matapos madisgrasya ang sinasakyan nilang kotse sa Pangasinan. Habang isang truck ang dumausdos at tumagilid sa Ormoc City. Narito ang Frontline Report.
Sa pool sa dashcam video ang pagdausdos at pagtagilid ng isang truck sa Ormoc City kahapon. Tumapon ang karga nitong mga tubo. Nadali ng truck ang nakaparadang mga sasakyan at ang tindahan sa gilid ng kalsada. Batay sa investigasyon, galing ang truck sa barangay Alta Vista at papunta sana sa bayan ng Cananga nang madisgrasya. Yung isang truck, mababa galing Alta Vista is nawala ng kontrol yung driver sa kanyang pagmamaneho kung saan tumagilid yung sasakyan niya. Agad dinala ang driver ng truck sa ospital at ngayon nasa maayos ng kalagayan. Nagkaareglohan na rin ang truck driver at ang may-ari ng mga nadamay na sasakyan. Sa Pozo Rubio, Pangasinan, nawasak ang SUV na ito matapos madisgrasya sa bahagi ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex kahapon. Patay ang 2 sa 8 sakay ng SUV. Ayon sa mga pulis, galing sa isang alumni homecoming sa Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales ang mga biktima. Pauwi na sana sila sa Kalinga at Mountain Province nang biglang sumabog ang gulong sa likurang bahagi ng sasakyan. Dahil dito, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver na isang kadete ng PMMA. Dumausdos daw ang sasakyan at nagpaikot-ikot pa bago tuluyang sumalpok sa metal barrier. Nung nag-conduct kami ng investigation doon pa sa Rosario District Hospital is unconscious siya at hindi siya makausap, ma'am, dahil nakaswero po siya. Kaya hindi pa po namin siya nakuhanan ng paunang salaysay. Nadala pa sa ospital ang tatay ng driver pero namatay rin ito kalaunan. Idineklara namang dead on arrival ang isa pang pasahero, habang sugatan ang 5 iba pa na pawang mga kadete. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez Bentulan, News 5. Di raw dahil sa swerte o himala ang pagkakaligtas ng mayor ng Sharif Agwak mula sa pananambang sa Maguindanao del Sur, pero dahil daw yan sa kanyang armored van. Ano nga ba ang mayroon sa isang armored SUV? Nasa frontline ng balitang niya, si Gio Robles. Hindi ito eksena sa isang pelikula. Yan ang mismong pananambang sa mayor ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur nitong linggo. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagtama ng RPG o rocket-propelled grenade sa target na SUV. Sa pool ang sasakyan kung saan nakasakay ang alkalde, pero nakadiretso pa ang SUV matapos daplisan ng bala ng RPG. Mission failed ang mga salarin sa likod ng pag-atake na kalaunan nasawi sa operasyon ng mga otoridad. Nakaligtas naman ang alkalde, hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa himala, kundi dahil daw sa kanyang armored SUV. Kaya naman, ang isang sikat na armored vehicle manufacturer sa bansa isinusulong ang prioridad ng kaligtasan sa oras ng peligro. Siya ang businessman na si Hans Tan o mas kilala online na si King Panda. Anya, ang seguridad ay hindi lang luho, kundi pangangailangan. Kung hindi mo alam kung may kaaway ka o wala, pero takot ka at mahal mo buhay mo. Pero ano nga ba ang meron sa isang customized armored SUV? Simulan natin sa exterior ng sasakyan. Front engine protection, battery protection, para hindi sumabog pag binaril ang makina. Side engine protection, para hindi tagusan. Run flat inserts, para pag binaril ang gulong ng asawa mo, makakatakbo ka pa. Para pagbalik mo, makapag-sorry ka. Armored glass, na napakalinaw, kahit pangit nasa harap mo, kita mong pangit siya, hindi siya gumagwapo. Paano naman sa interior o loob ng sasakyan? Spoil return, maraming nagrereklamo na tumatama ulo. Ballistic door, para armored talaga, secure. Walang makakapasok dyan. Pero dapat
handa ka rin sa gastos. Pinakamura na ngayon ang 1.5 million pesos sa mga armoring package. Posible pang umabot yan ng 5 milyong piso depende sa upgrade. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Tinawag na inutil at incompetent ni Senator Raffy Tulfo si Food and Drug Administration Director General Paulo Teston. Gitnya, bigo ang mga aksyon ahensya para sugpuin ang iligal, peke at hindi rehistradong health products sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Marymon Reyes. Tamat kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Kung illegal, bakit hindi pa rin kinukumpiska? Ginisa ni Senator Raffy Tulfo si Food and Drug Administration Director General Paulo Teston sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography kahapon. Bigo raw kasing aksyonan ng FDA ang pagkalat ng mga illegal, peke at hindi rehistradong health products online at maging sa mga pisikal na tindahan. Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? Ba't kami? 800 ang tao nyo, kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito, ang dami namin nagawa. Halimbawa ni Senator Tulfo, kahit nga mga gamot na kailangan ng reseta, nagagawang mabili sa online platform. Isa pa riyan, ang isang brand ng slimming pills na may sangkap umanong ginagamit sa shabu. May nagbebenta rin daw ng marijuana na idinedeklara bilang produktong vape o kaya tsokolate. Bukod sa mga nakakalusot na bawal, sinabun din ng senador ang mabagal na registration process sa FDA. Either inutil, tamad, or nag-aantay ng lagay. Ganun lang po yun. Base raw kasi sa kanilang investigasyon, mayroong fixer sa loob ng ahensya. Talamak din daw ang lagay para mapabilis o kaya naman ay maipit ang pagproseso sa mga produkto. Dahil dyan, paulit-ulit na narinig sa sesyon ang salitang inutil at incompetent. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Hamon pa ni Tulfo. Sa management, magsiresign na kayo. Inutil kayo eh. Sagot naman dyan ng FDA Director. Your Honor, I serve at the pleasure of the people acting to the President. Since I assume office, if there's someone better than me to head the agency, I'll gladly yield the post to that better person. Aminado silang limitado ang kanilang tauhan at pondo. Sa buong bansa, mayroon lang 248 field inspectors at 28 regulatory enforcement unit officers. Pero sa huling 6 na buwan, aabot daw sa 56 na milyong pisong halaga ng mga questionableng produkto ang kanilang nasamsam. The FDA and its people are working over and above their limits. And we are enforcing the law with the resources entrusted to us. Binigyan naman ng komite ng 1 linggo ang online shopping platforms para tanggalin ang mga kaduda-dudang product listing online. Hinimok din ng mga senador ang mas pinaigting na regulasyon at pagtugis mula sa PIDEA at NBI. Kasunod nito, bubuo ng technical working group ang komite para mapabuti ang mga panukalang batas na layong tugisin ang mga isyong natalakay. Nagbabalita mula sa Frontline, kapatid mobile journalist Marymon Reyes, News 5. Horrified o natatakot daw si San Antonio Spurs star Victor Wembanyama. Kasunod yan ng mga shooting incident kung saan involved ang Immigration and Customs Enforcement o ICE agents sa Minneapolis. 2 civilian na ang namatay sa kamay ng ICE agents. Ayon kay Wemby, nakakatakot na parang nagiging acceptable ang pagpatay sa civilians. Sinabi pa ni Wemby na may mga guidelines daw ang kanilang PR team sa pagsasalita tungkol sa incident. Pero hindi na niya mapigilang sabihin ang nasa isip niya. Nauna na ring nag-postpone ng ilang games ang NBA sa Minneapolis dahil sa safety and security concerns. Magpapatuloy na ang final lap ng Race to Golden Glory ng PBA Philippine Cup Final sa Game 4. Maghaharap ang defending champions San Miguel Beermen at TNT Tropang 5G.
Nasa Beermen ang momentum matapos manalo sa Game 3. Nag-shoot ng crucial na long-range shot si CJ Perez para makuha ng SMB ang 2-1 lead. Pero susubukan ding bumawi ng tropang 5G. Kontrolado pa nila ang simula ng Game 3 at susubukan nilang maging mas consistent ngayon. Inaabangan kung mas makakapaglaro na ba si RR Pogoy na kakagaling lang sa injury. Panalo si Pinay tennis ace Alex Ayala sa round of 16 match niya sa Philippine Women's Open. Na-sweep ni Alex si Jimeno Sakatsume ng Japan. Nakapuntos pa si Jimeno sa first set. Pero pagdating ng second, tuluyan na siyang na-dominate ng Pinay. Abante na si Alex sa quarterfinals. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sport. Ako po si Jasmine Alcalde. Susunod sa Pulsa Video ang pagdanakaw ng gadget ng isang Becky sa Quezon City. Nag-chat pa siya sa kinakasama ng biktima para humingi ng pera. At granada na hinihinalang noong World War II pa, ibinaon na hukay sa Davao City. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Higit 200 ng bomba ang nadiskubre ng mga tauhan ng Philippine Army at NBI sa Davao City. Nahukay sa masukal na lugar sa Barangay Buhangin ang 23 bomba na hinihinalang mula pa sa mga Hapon noong World War II. Bawat isa nito may bigat na aabot sa 32 kilos. Nasa deteriorating state na raw ang mga bomba at posibleng makapagdulot ng peligro. Dinala na sa ligtas na lugar ang mga bomba para sa proper disposition nito. Full-fledged na ang pagiging PNP Chief ni Jose Melencio Nartates Jr. Ngayong iginawad na sa kanya ang 4-star rank. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. 5 buwan matapos italaga bilang hepe ng Philippine National Police, formal nang iginawad kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang ranggong 4-star general. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa oath-taking at donning of rank ceremony sa Malacanang. Nagpaabot ng pagbati at suporta ang Pangulo kay General Nartates para sa kanyang husay sa pamumuno sa hanay ng kapulisan. Congratulations po kay General Nartates Jr. Pagdating sa Camp Crame, ginawaran siya ng arrival honors. Tradisyon tuwing may umuupong bagong PNP Chief. As Chief, I will lead this organization in faithful service to the Constitution. I will enforce the rule of law without fear or favor. Professionalism, discipline, and integrity are not optional. They are expected. Sabi ni Nartates, na-delay man ang kanyang promotion. Hawak niya na ngayon ang 4 na estrella o 4-star rank. So happened that meron pang isang 4-star yung pinalitan natin. Kaya hindi pa tayo napopromote noon. And now, I've been promoted by virtue of the promotion order that was given to me by the President and properly endorsed by the NAPOLCOM. Hindi na siya acting at full-fledged na ang kanyang pagiging ika-32 PNP Chief. Pero nang tanungin kung kamusta sila ni Torre, ang sagot ni Nartates. This is a unique organization, di ba? Officers come and go. At nagkataong nandun na siya sa retired and nandun na siya sa ibang serbisyo, particularly the MMDA. Ngayong promoted na si General Nartates, ibig sabihin ay tinanggap na ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III ang alok sa kanyang optional retirement. Sa kabila ng una niyang pagtanggi na may nilagdaan siyang mga dokumento para iproseso ang kanyang pagreretiro. Sa panayam kanina kay dating PNP Chief Torre sa One Balita Pilipinas ni Cheryl Cosim, lumalabas na hindi raw niya alam na igagawad na kay Nartates ang 4-star rank.
Ang inyong reaksyon dito nga sa paggawad na ng palasyo kay General Nartates ng 4 stars? Can we discuss this in another interview? Kasi sa ngayon, I don't have the data and hindi ko nga alam kung ano ang mga nangyayari sa parting yan because I'm so focused here in the MMDA job na ito muna ang ating tinitingnan. Ngayon ko lang din nandito ako sa studio nang mabalitaan ko yan. So, I really cannot comment on it anymore as of the moment. Naging 32nd PNP chief si Nartates matapos palitan si Torre. Si Nartates ay nagsilbing Deputy Chief for Administration. Minsan din niyang pinamunuan ang Area Police Command Western Mindanao, NCRPO at Pro-4A. Matagal din siyang naglingkod bilang Provincial Director ng Ilocos Norte PNP. Bahagi siya ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa March 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Pumanaw na si dating COMELEC spokesperson James Jimenez. Kinumpirma ito ng COMELEC sa isang Facebook post. Inalala ng ahensya ang mga naging kontribusyon ni Jimenez. Siya ang pinakabata at pinakamatagal na tagapagsalita ng COMELEC mula 2006 hanggang 2022. Naging malaki rin daw ang ambag ni Jimenez para madaling maipaliwanag sa publiko ang mga batas at proseso ng eleksyon. Pumanaw si Jimenez sa edad na 52. Nilapitan ng isang lalaki at inisprayan ng kung anong likido ang isang kongresista habang nagsasalita sa isang town hall sa Minneapolis, Amerika. Matapos manapoy ng likido, dinuro pa at may mga sinabi pa ang lalaki kay US Representative Ilhan Omar. Agad din namang napigilan at inaresto ang lalaki. Ayon sa mga otoridad, syringe ang ginamit ng lalaki at masangsang ang amoy ng likido. Hindi naman nasaktan si Omar pero hindi pa matukoy kung ano ang uri ng likido na tumama sa kanyang katawan. Pinoproseso na kung anong reklamo isasampa sa lalaki. Nangyari ito ilang araw matapos ang kontrobersyal na pagpatay ng mga immigration officers sa nurse na si Alex Pretty. Susunod, LGBT member pasimpleng tumangay ng gadgets sa SPED Center. Ang suspect hindi pa nakontento at nanghingi pa ng pera. At pink panty na lucky charm daw ni Maria Ozawa, pinili ni Boss Toyo. Kung magkano yan, alamin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Masimpleng tinangay ng isang LGBT member ang gadget sa isang SPED center sa Quezon City. Ang suspect hindi pala kontento nang hingi pa ng pera sa mga kakilala ng kanyang ninakawan. Narito ang Frontline Report. Kuha ito sa loob ng Special Education o SPED Center sa Barangay Santa Monica, Quezon City. Makikitang nakaupo sa desk ang isang LGBT member. Akalain mong empleyado siya ng center pero hindi pala. Ang pakay niya, nakawin ang cellphone at tablet na nasa desk. Casual niya itong kinuha. Saka nagbataray pang umalis. Ang may-ari ng gadgets, nag-CR lang pala nung panahong iyon. Pagbalik ko po sa table po galing CR, hindi ko po yung cellphone sa tablet. Paghanap ko po, wala na po. Tapos and then po, nireview nila CCTV, may pumasok po na isang tao na bakla nga po. Siguro baka po nagpanggap lang din po siya na magulang or guardian na magsusundo sa isang kid. Ang suspect, sunod na nasa pool ng CCTV sa isang tindahan. Makikita siyang ginagamit ng ninakaw na cellphone. Tila mayroon siyang chinachat. Hindi pa nakontento sa pagnanakaw niya ng mga gadgets. Abay pati mga kakilala ng biktima, sinendan niya ng message para hinga ng pera. Kabilang sa chinat niya ang kinakasama ng may-ari ng cellphone. Nakatanggap po ako ng message sa messenger na una po nagtaka ako ba't hello yung sinabi niya sa akin. Kasi doon ako nagtaka na imposible naman magsabi siya ng hello sa akin kasi una-una magkasama kami sa bahay. Nanghihingi raw ito ng 1,000 piso sa kanyang e-wallet.
Pero nang tanungin kung saan ipapadala ang pera, ibang numero raw ang binigay nito. Dito na nakatunog ang kinakasama ng biktima, lalo na nung hindi ito sumagot sa kanyang tawag. Tapos may video na sinend sa akin yung sari-sari store na pinapapatay nung bakla yung yung tawag ko. Tapos nung tumawag na ako nun, yun, umalis na siya nun. Ayon naman sa barangay, hindi nila residente ang suspect. Posible pong dayo lang at nangangailangan daw po siya ng pera. Nasa 19,000 piso ang kabuuang halaga ng natangay na gadgets ng suspect. Patuloy pa siyang tinutugis. Nagbabalita mula sa Frontline, sa Eileen de la Cruz, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ibinenta ng dating Japanese adult film star na si Maria Ozawa ang kanyang suot na pink panty kay Boss Toyo. Lucky charm niya raw ito na laging sinusuot sa big events. Abay kung magkano yan, alamin po natin sa Frontline Showbiz Report na ito. Hoy! Andiyan na yung panty! Here's the famous panty! Hot pink panty from the legendary Maria Ozawa. Yan ang for sale sa bagong episode ng Pinoy Pawn Stars ng negosyante at social media personality na si Boss Toyo. I wear it like every time I have an event or when I first came here to the Philippines, I had a big event and then I was wearing that. Suot-suot pa ni Japanese adult film actress ang pink panty nang pumunta sa shop ni Boss Toyo. Kwento ni Maria, napanood niya ang episode kung saan ibinenta ng sikat na porn star na si Eva Elfie ang panty nito for 15,000 pesos kay Boss Toyo. Kaya naman, sinubukan niya rin. At para makilatis ang panty, pinahubad ito kay Maria Ozawa. Long Ranger. Long Ranger. So he will smell it if it's real. No! Wait! Sinuri muna ni Ilong Ranger ang pink panty ng actress for authenticity. Smell mo na. So professional! Nang ma-approve, ang big question naman ay magkano ang pink panty ni Maria Ozawa? 150K! No, how much? 150K? That's too much for a panty. Unang presyo ni Boss Toyo, 10,000 pesos. Pero no deal dyan ang actress at ginawang 50,000 pesos. 50 or yes? 50? No, it cannot be. Why? Tawad dyan ni Boss Toyo, 15,000 pesos. 1.5. 1.5. Plus brief. I'll give you my brief. I don't need your brief. Hanggang sa nagkasundo ang dalawa sa 20,500 pesos. Deal. Deal. Ang pink panty, pinirmahan din ni Maria Ozawa. Nakilala si Maria Ozawa sa adult film industry noong 2005 hanggang 2010. Isa siya sa mga top adult video stars sa Japan. Isang dekada na siyang naninirahan sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez-Bentulan, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. Sige, pag-usapan? Sabi mo? Sabi ko, may Ilong Ranger talaga no? May taga-amoy talaga, no? Siyempre kailangan fact check. Oo, ibang klase, no? Tapos si Boss Toyo talaga ano mga pinagbibili. Oo nga. In fairness, 20,000 for a panty. At gamit na yun. Kailangan itong gamit. Ilang beses kaya nagagamit yun. Alam mo, lalagay niya yan sa museum niya. Oo. Nakapaskil yan doon sa wall niya. Sigurado. Maria Ozawa naman yun. Oo, iba rin naman. Pinagpantasahan ng mga lalaki. Yes. Napakaganda. Na-interview mo na siya, diba? Oo, naman. Nagkaroon na yan, kumbaga, parang nagmamanage siya ng mga clubs. Buti ka pinentahan. Naunahan ako ni Boss Roy. Hindi ko naisip yun O, diba? Collector's item. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas.